Ano po yung ginawa niyang aksyon para po masolusyonan yun? Ayan, tama. After nito, di napadala ng demand letter, siyempre, wala nangyari. That's the time na she went to court. Nag-file siya sa court. Court na. Yan. So, ang tanong, ano ba yung final niyang kaso sa court? Yes, ano ba? Steph, nag-file siya ng partition with damages. Ayan. Mga kababayan, medyo mabigat po ito. Ang final nung ex niya is partition with damages. So ano po yung naging desisyon ng RTC? Nung nag-file ng case ng partition with damages sa RTC, ang sabi po ng lower court, RTC, yeah, I agree. Dapat ma-dismiss tong kaso na to because wala naman na proof of ownership. Kasi bago ka, Steph, magkaroon ng partition, you have to establish na ikaw nga ay isa sa mga may-ari. Yes. Normally, ang partition kasi, mga kababayan, 2 or more yan. Kasi pag isa ka lang, wala namang pinapartition, mag-isa ka lang. Pag dalawa or more, yung may-ari or nagkiklaim na may-ari, that's the time na pwede siyang i-partition. Pero, pagkakaroon lang ng partition, you have to establish na co-owner ka Yes. dun sa property. Ang sabi ng RTC, dismiss. So, natalo sa lower court. Yes. Okay, nag-apila. Yes. On appeal, nag-file siya ng appeal sa Court of Appeals. Same. Natalo. Some modifications lang in terms of damages, blah, blah, blah. So, wala na. Last resort na. Last resort. Umakyat siya ngayon sa Supreme Court, sa Korte Suprema. So, ano sabi ng Supreme Court? Kung babasahin mo yung Supreme Court ruling, the petition is meritorious. Bah, biglang naging meritorious. Di ba? Ano po yung merits? Ano po yun? Ibig sabihin po, nung umakyat sa Supreme Court, na-appreciate ng Supreme Court na kahit hindi nakapangalan sa title nung ex yung property, yung real property na pinag-uusapan, meron isang dokumento na pinirmahan yung ex. Ito yung tinatawag kanina na nabanggit ko, yung acknowledgement of interest of real property doon sa property. Ayun. Doon sa acknowledgement, nung in-analyze ng Supreme Court, tinignan ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, the acknowledgement recognizes the provisions that indeed the other party is entitled to a 50% ownership in the real property. Yes. And lastly, ang sabi ng Supreme Court, affidavit po ito na presenta during the trial. It was appreciated by the Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, in fact, doon sa last paragraph ng affidavit that has been executed by the other ex, sinabi doon na in case mamatay ako, 50% lang ang minimum mong matatanggap to the other partner. So, lumalabas, there is co-ownership in this kind of acknowledgement or affidavit. So, yun po ang naging basihan ng Supreme Court. Bakit sinabi niya na there is merit on the petition? So, in short, sabi ng Supreme Court, there is merits. So, Panalo. in a way, panalo.